In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Atin ko pong sing-sing. Is it lawful? This is the basic question of the Pharisees to Jesus. Ito ba ay naaayon sa batas? I would like to ask also, is our relationship simply bounded and defined by legal parameters? Yung bang relasyon natin, ang pinakabasihan ay kung ano sinasabi ng batas? In fact, our deepest, most meaningful, most memorable, most cherished relationship are not even based on legality. Your friendship, our family, your brothers and sisters. Yes, among husband and wife, there is this wedding contract, but we see a bigger part of it is a covenant. It's a giving of self out of faith and love. Siyempre, mayroong kontrata, halimbawa, yung legality of employment, business partnership, financial transactions, loans, bonds, ownership, engagements of services, supplies, purchases, are all defined and bounded by law. But this relationship can go beyond. Pwedeng supplier mo, maging kaibigan mo, o pwedeng kaopisina mo, maging best friend mo. One time, I blessed the house. Yung bahay po maganda, decente, hindi malaki, pero malinis, well-kept, and well-designed. Nung binless ko po yung bahay, nandun yung mga kamag-anak nila from Manila, dissenting pamilya. Si Lola, si Tita, si Tito, pinsan. Itong mag-asawa, mayroon po silang isang anak na babae, at yung bunsong anak nila, 14 years old. Nung binebless ko yung bahay, sabi nila, Father, pwedeng hindi nalalabas itong anak namin. Mayroon po siyang autism. He's a child with the special needs. It's okay. So I blessed the house, Nung pinasok ko sa kwarto, nandun yung bata. Alam niyo po, yung bata, napakalaki niya, 14 years old, malaki pa sa akin. And yung movements niya, nahirapan po siya yung regular movements. At I noticed, nahirapan din siya magsalita. And there's so much love in the family. There's so much sense of care and grace. That's why when I blessed the house, I felt their prayer. Nagdarasal kami, nararamdaman ko yung pagdarasal nila. Kung minsan kasi nagbe-bless ako ng bahay, maramdaman mo yung ibang tao hindi naman nagigipag-blessing eh. Nagkikikain lang. Bisita lang. Pero doon, hindi. Everybody. They were praying. They were responding. You know, after I blessed the house, I also felt blessed because of their witnessing. Nung paalis na kami sa bahay, driving back to our church, sabi ng kasama ko, Father, di ba po pag mayroong anak sa pamilya na may special needs o may autism sa family or may ganyang problema, di ba po sabi ng matatanda, swerte? Sabi ko sa sarili ko, paano kaya naging swerte yun? For practical reasons, it's not swerte. From the ordinary eye, you don't see any swerte out of that. And then I began to make sense of that statement. Bakit kaya sinasabi sa pamilyang mayroong special needs sa mga bata and you have them, love them, keep them, maintain their relationship till they grow? Bakit kaya tinatawag nilang swerte? And then I was thinking, maybe swerte nga. Because I felt there's so much overflowing love in the family. There's sense of understanding in that home. They are so gracious.
accepting the reality and embracing the fact that this would not change immediately. Hindi naman po kasi simpleng sakit yon. It can be a lifetime. There's so much tolerance and patience to imperfection, perseverance. Dakala pa magtiyaga, dakala lugod, at magrasyala. Well, if this is the everyday in our family and in our homes, swerte nga. Pag sa mga bahay ninyo, puno ng pagmamahal, when you can understand each other's limitation, you can embrace each other and accept each other, swerte nga, if that is the case. Because you know, it is so sad when we degrade a relationship so high as brothers and sisters, as family, husband and wife, and we degrade our relationship when we appeal to legality to resolve our problems through legal means. When we approach in solutions to our differences and misgivings by the law. I heard some siblings, magkakapatid, even husband and wife, who goes to the legal court to resolve their family problems. At the end, who wins? At the end, who loses? I'm not saying this is applicable to all family. Meron naman talagang pamilya, talagang may problema. That they are not a part of this. I'm just talking from the perspective of our church and our faith. Pero to the extreme, meron naman po kasing kaya pala pinakasal kasi may utang yung tatay niya sa lalaki, mayaman. And that is not blessed by God. That is not from God. That's not marriage from the very beginning. Or kung minsan, yung isa pala, may psychological problem na sinasaktan ng mga anak at asawa niya. That is not also from the very beginning a real marriage. Pero sinasabi ko, in a normal perspective, is it lawful? When Jesus was asked, Jesus, nasa batas ba ito? Jesus did not argue from the lawful framework. He went back to the intention of God in the union of husband and wife in Genesis in the first reading. But from the beginning of creation, God made them male and female, and for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall be one. What God has joined together, no human being must separate. Jesus even went beyond the lawful perspective of Moses, who permitted divorce in his time. Because marriage is not only husband and wife and law. Yung kasal ng simbahan natin, hindi lang kasal ng batas. Ito ay tipan. Ito ay nakabase sa pagmamahal, ang ating paniniwala sa Diyos as a covenant. A God who is love, who forgives and embraces even our imperfection. That a covenant, not law, not the contract, it is founded by God. But not all marriages are based on true covenant, and they are not from God. Kamukha nagbinigay kong example kanina. They are void from the very beginning. Pag kumisan yung isa talaga may diferensya, hindi naman talaga kasal yun. Because in a regular parlance, we hold on to the sacredness of marriage. Kumisan kasi baka naman mali yung lugar ng ating basihan sa ating pagkilala sa halaga ng kasal at ng pamilya. It might be the wrong forum. It's not the right stage to solve family and marriage problems. It is only to resolve the problem by legal means lang ba? To proceed a procedure, is it the only procedure available? I believe we have other options. If you notice Jesus in Matthew 18 verse 15, sabi niya, if your brother or sister
sins against you, and go out and point their fault just between you and that person. If he listens to you, you have won your brother or sister. Pag may problema ka, sabihin mo, pag-usapan ninyo. Pag nakinig sa sa'yo, congratulations, you've won over. But if not, call other companions from the church and try to solve the problem together. Parang Jesus is giving us options. Pag may problema, pag-usapan. Wag tayo kagad tatakbo sa batas. Wag tayo kagad tatakbo sa hustisya. Because remember, justice is the lowest expression of love. Matthew 5:23-26. Sabi ni Jesus, therefore, if you are offering a gift to the altar, there you remember that your brother or sister have something against you. Leave your gift before the altar. Go first and be reconciled with them, and come to offer your gift later. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the officer, and the officer may throw you into prison. Parang sinasabi, bago kayo makarating sa pag-usapan nyo na muna, lalo na nung mag-asawa kayo, magkaibigan kayo, pamilya kayo, lalo na sa simbahan natin. Sometimes we choose the wrong forum eh. Parang we choose the wrong stage to assess the value of what we have. Halimbawa, bigyan lang kayo ng halimbawa. Yung tatay mo may kotse. Yung kotse niya, matandang-matanda na. 1960s pa. Pinamana sa'yo. Pagkatapos namatay yung tatay mo, matanda na yung kotse, 1960s. Idala mo sa junk shop. Sasabihin ng may-ari ng junk shop, kikiluhin lang yan sa bakal. Sir, mura lang ang kotse mo. Kasi dinala mo sa lugar ng basurahan eh. Mga mambabasura. Saya yung kotse mo, they will treat it as junk. Murang-mura. Bakal-bakal lang. Pwede mo rin idala sa isang second-hand shop, second-hand cars store. Pero pag nilagay mo yung matandang kotse, katabi ng mga medyo bagong kotse na second-handed, siyempre murang-murang dating, di ba? Mas valuable para sa mga later car. Pero, pag yung kotse yan, idala mo sa antique collector who understand history at halaga ng kotse yan. Yung para yan, mahal yan, Isa yan sa mga konting-konting sasakyan idinala dito sa Pilipinas noong 1960s. Mahal yan. You keep it or you buy it. It will be millions. Mas mahal sa mga bagong kotse. Then you realize kung saan mo dinadala ang iyong problema, ganun din nila titignan. Idala mo sa junk shop, titignan nila bilang basura. Idala mo sa second-hand store ng mga second-hand cars, second-hand lang, gamit na. Pero idala mo sa mga taong nakakaintindi sa halaga, makikita mo how valuable what you have. In our marriage crisis, even family crisis, the church, our faith, we have options to save the marriage. Sabi nga ni Pope Francis, save the family, protect the family. Hanggang kaya po natin. Counseling, marriage enrichment sessions, family ministries, or the church itself where your marriage started after all. Kaya nga Jesus did not answer the legal question. Ang tanong niya, hindi yung sinabi ni Moses. Ang sagot niya, ano ang sinabi ng Diyos? What is the will of God? How does God see this? Jesus went about this law given in Deuteronomy, in the mind of God as revealed in Genesis. He went from the law of Moses to the plan of God in creation, that from the beginning of creation, He said God ordained husband and wife to live in unity. Therefore, what God has joined together,
no human being must separate. Mark chapter 10, verse 9. Siyempre, tayo po mga Kapampangan, master na master natin yung ating kanta, ating kupong sing-sing. Before I was just treating this as folk song. Love song pala ito, love song. That talks about commitment. And the commitment that is lost. And the desire to bring that commitment again. When it is broken into pieces, you want to bring it back. Kaya po, tignan natin. Ating kupong sing-sing, I have a ring. Yung mga may asawa, may sing-sing kayo. That is your commitment. I have a commitment. Kahit yung mga teachers, meron din ng college ring. Yung mga engineer, lawyers, doctors, priests, we have our graduation rings. And when you pass the board, accountants, meron kayong sumpa. Hindi nyo lang sinusot yung sing-sing. Meron kayong pananagutan na tinanggap. A commitment. That's why when you say, ating kupong sing-sing, I have a commitment. And that commitment is your identity. Kaya nga tawag sa'yo, doctor, attorney, mister, mrs, father. Tawag sa'yo, engineer. Because, teacher, because mayroon kang sinumpaan sa buhay mo. Kaya nga, sabi ng kanta, ating kupong sing-sing, may walaya iti, I lost my ring. Hindi lang po nawala yung sing-sing na nahulog, hindi mo makita. Ang sinasabi niyang nawala dito, hindi yung mismo sing-sing, my commitment, my promise, my yes. Yung sing-sing na sinasabi ko dito, hindi lang po yung sing-sing na jewelry. Hindi po. Yung sing-sing, hindi rin yung sing-sing na nasa friendship, yung mga Korean grocery, sing-sing po yun. Hindi po yun. Yung sing-sing na talagang what makes us who we are because of our commitment. Pag nawala yon, sino ka? Kung lawyer ka, pinangako mo, ilalaban mo yung katotohanan, hustisya sa mga mahirap na nangangailangan. Tapos you are going against this. Who are you? If you are a husband, you promise yourself to love. A commitment, tipan, a covenant. And then you are unfaithful. Who are you? You lost your identity. Kaya nga po, it's a covenant. Kasi pag binibigay ng lalaki at babae yung kanilang sing-sing, sinasabi nila, I give you this ring, wear this ring, as a sign of my love and loyalty. Hindi pa tapos yun, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang aking binibigay sa iyo ay tanda ng aking pagmamahal, katapatan, at ang ating pananampalataya sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Para pag may kasal sa simbahan, hindi lang kasal ng lalaki at babae. It's a love triangle. Kasama ang Diyos sa ating pangako. And when God is with you, that love is everlasting, is blessed by fidelity. Kaya nga, kung nawala po ang sing-sing na ito, when you lose your commitment, you become unfaithful to your commitment, masakit po ito sa pamilya, masakit sa asawa, masakit sa mga anak, nasasaktan ng mahal sa buhay. Alam niyo po, sino po yung nasasaktan? Yung mismong nawalan ng sing-sing. The one who lost their commitment. Kaya sabi sa kanta, alam niyo po, gano'ng kasakit? Ganito, ing sukal keng lubko, susukdul king banwa. The pain, the despair in my heart reaches to the highest heavens. So painful, so difficult. And that commitment is not only a simple commitment na parang business transaction na kasal. It is a commitment. Sabi ng kanta, pikurus kong gamat, baboning lamesa. Anong lamesa yon? Anong pikurus kong gamat? Ang lamesa ay ang lamesa ng altar ng Diyos. That when you got married, you committed yourselves upon the altar of God. Iting lamesa, yung kaya katamong pisumpaan. That's why this commitment
is not only pirmahan ng papel. It is out of our faith in God who is forever. Kumisan may mga kabataan ngayon, sumisigaw-sigaw, walang forever! Alam niyo po, minsan naisip ko, kawawa naman ang taong to. Siguro hindi pa niya naranasan ang tunay na pagmamahal. Baka naman nasaktan siya sa nagmahal sa kanya. Hindi totoo ang kanyang pagmamahal, fake love. O baka sa pamilya, kulang yung pagmamahal. Kaya sinusugaw niya, walang forever. Pero pag narasan mo yung tunay na pagmamahal ng iyong magulang, tunay na pagmamahal ng iyong kaibigan, at ang tunay na pagmamahal ng Diyos, your heart will be singing, it will be shouting, dapat ito hindi matatapos, dapat ito ay walang hanggan. Kaya nga, nagpapatulong sa atin, ito gumawa ng kanta, na nawalan ng kanyang pagmamahal at kanyang pangako. Sabi niya, ninumang menakit king singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya kaya. Whoever would help me to find my lost ring, my heart will ever be grateful to you. Kuminsan, may kasal, ang daming nagkikipagkasal, ang daming bisita. Ngayon, panahon ng COVID medyo nabawas, pero marami pa rin bisita. Pero napansin ko, pag yung mag-asawa may problema, wala ng tao, wala nang tumutulong, nobody reaches out. Kaya nga, ninong-ninong tayo, kaya pakapaibigan tayo, we reach out. What can we help? We want to help you. We want to listen. Can we be there to help you too? Because even in marriage, we need the help of others as a community, as a family. Kaya nga, kung may sing-sing po kayo, iyo po pa po rin mawawala. At nung mawawala lang, abi-abi, tala pong panintunan. Can you help me sing the song? Ating ko pong sing-sing, metong yang timpukan, amanake iti, kang indong ibatan, sangkang keng sininug, king metong akaban, mewalaya iti, eku kamalayan, ing sukal ning lugku, susukdul king banwa, mikurus kong gamat, baboning lamesa, ninumang menakit, king singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya kaya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.